morning, good day, good evening, good afternoon. Pero itong video namin good morning. Alas 10:24 ng umaga. Ito po yung tulay ng San Jose del Monte. We came from Colinas Verdes. I-update ko po kayo sa MRT 7. So we are approaching Malaria. Tatawid lang natin ng San Jose del Monte Bridge. Tingnan natin ang actual na development ng MRT 7 na according sa updates from our government, medyo nadi-delay dahil sa right of way. So out of 14 stations, ang bubuhayin lang muna nila by the end of 2025. Yung magiging operational is 12 stations. So sana maayos na yung issue sa right of way, no? Or otherwise, kawawa naman yung mga taga San Joseño, taga San Jose del Monte na naghihintay para maging operational ito. Ito na, may traffic na dito. May makikita na tayong nakatayong poste. Actually nandito na, oh. Malapit na. Mga ano lang from the bridge of San Jose del Monte, more or less 1,500 meters. Nagkaka-traffic. Ito, nandito na yung yung mga poste, oh. Well, it seems na whatever is the issue on the right of way, ano ba talagang tunay na kwento? Ayaw ba na ibenta yung right of way ng mga owners? Well, pagdating naman sa eminent domain, wala naman magagawa yung yung mga landowners kung gagamitin ng gobyerno ang kanilang lupa for such project as this MRT project. Maaaring issue yan sa presyo, mga masyadong mababa naman kasi ang presyo na gustong i-apply ng gobyerno natin. Hindi ko naman sinasabi na ganun ang kwento, sariling opinion lang po, Pero sana kung bibilin yung right of way, fair market value, hindi ho ba? Kung bibilin natin as personal value, syempre talagang mababa yun. Budget naman to Sana tulad nito, ito yung huling poste na nandito sa Quirino Highway. Tatakpan lang ng bus. Ito na po. Yan. Di ba? Actually, rinarash na to kaso sa issue lang ng right of way, kaya hindi matuloy-tuloy ngayon. Natenga na naman. Tapos sa dami ng mga nakalagay na mga construction equipments dito, nakaharang, kaya medyo nagda-traffic. Di ba? Yan po, ito yung last na poste. Ang galing ng jeep, sumalubong. Ito, bubuhusan na lang itong mga to kung hindi siya dadaan ng ng Quirino, diretsong pa San Jose del Monte, dadaan ito sa property ng mga Araneta. Sa tingin ko lang po, Araneta o yata yung properties na supposedly na magiging right of way nito. Baka may konting issue, kaya well, hindi naman nila ini-specify, hindi naman nila dinidetalye what's the real
right of way. Pero kung sarili mong i-analyze, hindi dadaan ng Quirino, so dadaan dito sa mga private lots dito malapit. So yun ang tingin ko po dyan. Medyo ma-traffic lang po. So magiging operational yung 12 stations. Yung Hiling Station na San Jose del Monte at saka Tala. Yun po yung Maantala. Kaya nga siguro Tala Station kasi Maantala siya, no? Pero nakatayo na talaga yung mga poste, oh. Konting kembot na lang eh. Tapos na sana to. Right of way lang. Kung Duterte administration ba to, under Secretary Arthur Tugade, baka finish na po to, diba? Dapat kasi yung ating gobyerno may political will. Anyways, in fairness naman, siguro ginagawa naman nila lahat ng makakaya nila, pero long overdue na po itong MRT 7. 2016, 8 years na, 2024 na. Samantalang nung inumpisahan to, sabi nila it will be operational by late 2022. 2024 na po, hati na yung taon, diba? Yan, nandito na nga ginagawa na. Sana in God's will na to, maayos na yung issue sa right of way at saka yung mga may-ari naman ng right of way. Sana man lang po maging considerate po tayo, no? Para sa bayan naman to, para sa bansang Pilipinas, para sa kapwa Pilipino. Huwag yun pong pahirapan ng gobyerno, no? Para everybody's happy. Wala naman pong immortal, no? Lahat po tayo iisa lang ang pupuntahan natin. Kaya kung makakatulong tayo sa ating kapwa-tao, gawin na po natin. Ito, meron palang stoplight dito, kaya nagta-traffic. Ito na po, no? Dito tayo sa Tala. Kalsada dahil linataw na ni Mr. Ramon ang itong MRT 7. So ang may trabaho naman po kasi sa right of way ay ang ating gobyerno, no? DOTR yata, if I'm not mistaken. Hindi ko na itong mga to, bubuhusan na lang to, konting kembot na lang to, magagamit na sana. Kaya yung mga may-ari, no, sa right of way, para sa bayan na lang. Huwag na po tayong masyadong magangat ng sobra-sobra, lalo na't kayo naman sigurado mayayaman na, no? Dito madali naman lang, may mga butas na hindi na naman i-fabricate ang mga bakal nito. Pero let's hope and pray, lalo na yung mga taga San Jose, no? We are excited about this project, lalo na pag may mga anak tayo na gusto natin papag-aralin sa Manila, di ba? In a way, makaka-menos tayo sa boarding house, di ba? At araw-araw natin kasama yung mga anak natin. Uwian lang sila kasi imagine mo, isang ride lang. O diba, interconnected naman yung mga MRT, LRT. O walang traffic. Yung anak mo, araw-araw mo pa rin makakasama kahit Manila siya nag-aaral. Ito, maganda na rito. Pag-uus na po pala yung ibang mga vertical na MRT. My goodness.
So hindi ko nakikita mga viewers, no? Ito ayan, nilalagay na yung pinaka ano niya, horizontal. Bunkers Village na to. Ito, buo na po lahat ng poste dito sa may bunkers. So syempre, sino bang magiging masaya sa ganitong development? Di yung mga magkikinabang dito sa MRT7 na to, ang taong bayan. Ito kasi last time pumunta kami rito, yung last update namin was yung bagong bukas pa lang ang Landers dyan sa Fairview, tabi ng SM Fairview. So we're going again to Landers. Kaya para hindi masayang tong biyahe, i-vlog ko po ulit itong update, no? Dito sa MRT ongoing project, MRT7. Yung vertical, if you can call that a horizontal beam, nasa taas yun, may nabuo na siya. Kasi pag nabuo yung mga yan, yung pinaka-railing niyan, ano lang yan sa boom, papatong na lang yan. Matrabaho lang talaga itong mga vertical post, vertical circular post. Sa right side ko is St. Dominic College, St. Dominic Savio College. Hindi ko lang alam kung ito ay affiliated sa Don Bosco schools, kasi St. Dominic Savio is also a saint from Don Bosco. Ayan po, ganda na sana, mabilis na talaga hinahataon na Kailan ba nagbukas na yung Landers? January ba? February. So yung huling ikot namin dito was February. Ilang buwan na yun? March, April, May. 3 months. So if you could just imagine, wala pa ho talaga tong mga to. Kay Ramon Ang walang problema walang problema kay Mr. Action Man Ramon Ang. Gusto nung tao talagang matapos lahat itong mga hawak niyang proyekto. So yan, syempre right of way ang problema. Hindi niya po kasi trabaho na ng DOTR yan. Ito sa taas may mga may railings na sa taas. Nandito pa lang tayo sa may lugar to. Quirino Highway pa rin na, pero hindi ko alam Quezon City na ba to. Dito sa may Ford, okay, North Caloocan. Bagong bukas din itong Ford North Caloocan. Bukas na po, may mga displays na tapat na Iglesia ni Cristo. Wala na tamang traffic, no? Doon lang ang traffic. Ganda na. Kung di ako nagka-problema ng right of way, sa tingin ko next year, baka before Christmas of 2025, sana operational Mapatisan Jose del Monte. On the right side, Aguada Residences, no? Yan po, ganda na.
left side, ito yata yung depo. Nakita yung depo, MRT depo. Oh boy. Ayan oh, ayos na ayos oh. So anyways, ganoon siguro talaga. May plano ang Diyos sa lahat. Yung mga delay na yan eh, kasama yan. Importante at least 12 stations eh magiging operational na next year, no? At least magiginabang na yung mga malalapit sa mga 12 stations na yan. Kasi once na naging operational to, malaking tulong to sa pagluwag ng traffic. So yung mga taga San Jose del Monte hindi na magsasasakyan, mag-MRT na lang. Lalo na pagbaba nila, nandun na yung lugar na pupuntahan nila. Ganun po yun. Ito, buong buo na, bagong bago. Oh. Itong isa para sa kaliwa, papuntang depo na. Wala ko, pa depo na yan eh. Yan po. Puro brand new na yung mga nilagay na mga railings dito, no? Kaya pala nung ginagawa, merong poste papunta ron sa kanan kasi puntang depo po pala yun. Ito actual na biyahe, no? Itong update natin, at least bumabiyahe kayo kasama namin while you are watching. Siyempre manonood dito yung may interest dito sa update ng construction and completion ng MRT7. Pero prayers, malakas po yan. Tulong-tulungan natin na maayos ang right of way nitong MRT7 para matapos na to. Kayang-kaya ni Pangulong BBM yan. Build more. Di ba pwedeng lalagyan ng ano, build fast. Build fast more. Build fast more. Para hindi magandang pakinggan na. Build fast or ano ba maganda? Traffic. Charge ba na? Wah. Ayan. Hirap po pala magsalita ng magsalita. Nakakapagod din ah. Wow, 10:49 na John. Nung oras ba tayo nag-start dito? 8. Ha? 8 o'clock pa. Anyways, yan po, no? Ganda-ganda ng tignan, nakaka-excite. Ito Amparo Police Station. Dito na po pala tayo sa Amparo. Okay. Amparo Subdivision. Nagta-traffic nga lang dahil ayon sa kanto kasi may pumapasok, may lumalabas. Yun ang bottleneck. Kaya medyo nagta-traffic dito sa may papasok ng Amparo Subdivision. Wala kayang alternative road dyan lang, no? Baka may lusutan dyan. Mukha, ang dami mong nakadaan eh. Wala yan. Itong sa kaliwa natin, no? Malawak na lupa ito eh. Wala alam kung sinong may-ari niyan.
calling traffic enforcers dito sa May Amparo, no? Eh itong mga public buses, no? Kumukuha muna ng pasahero bago mabante, pambira. Dapat ano yung nagmamando sa kanto na to eh. Anyways, going back to the update. Yan, traffic na po talaga dito sa May Amparo. Ito na, ano yata ito eh. Ito na yata yung Tala Terminal. Oh, boy. Oh, diba? Kaya naantala. Tapos bukas luluhod ng mga tala, no? Oh, yan po ang kaganapan dito sa MRT7 ngayong araw ng Mayo 23 sa ganap na alas 10:53 ng umaga. Binabaybay po natin ang kahabaan ng Quirino Highway upang makita natin ang MRT7. Pinuputol-putol ko lang po kasi masyado nang haba yung ating vlog. Anyway, kung di po kayo naiinip at gusto nyong makita yung detalye ng kaganapan sa update ng MRT7, just keep on watching, okay? If you're not doing anything, just keep on watching. Alright? Okay. Hari ng kalsada, mga jeep, kaibigan. Okay, diba? Gusto kong mauna, diba? Yan po. Wala na pala traffic banda rito. Napakaluwag. Ito lang talaga sa mga may kanto-kanto na may lumalabas, may pumapasok. Talagang ng traffic, no? Yan po ang update ng MRT7. Nakikita niyo po ba? Ayun, doon pala pumasok, kaya walang mga post rito doon sa kaliwa, mga kaibigan. Pumasok siya sa loob. Ayun, nakikita niyo po ba? Doon pala siya pumasok kayo, kaya walang mga poste pa dito. Tapos lumabas dito. Siguro inaano na rin, tinetake into consideration din nila yung curve, no? Yung kakayahan ng tren na kumanan, kumaliwa. Sa tingin ko ganun. Ito palagay ko kasi may mga bakal dito. Sacred Heart. Ito yung station ng Sacred Heart. Yes. Tapos magpa-platform na sila sa taas. Bilis. Kung tutusin, mabilis po ang construction eh. Pero tulad ng sabi natin, may mga nag-traffic pa dito. Tulad ng sabi natin, yung right of way sana maayos na. Okay, dito na tayo sa Carmel School. Novaliches na to. Novaliches na. QC na. Wala na tayo sa Caloocan. Ayan po. Ayan. Mahaba na ang development ng ating MRT7 construction. Yun. Tapos para siya sa gitna ng kalsada, hindi mo natatabi, ano? Mga jeep talaga na to eh. Kala mo sila lang talaga ang may karapatan sa kalsada eh. Hanap buhay naman kayo ng tama. Pihira kayo eh. Yeah, MRT
walang traffic, napakatulin lang. Papalayo lang talaga itong traffic eh. Dapat matapos na tong MRT 7 na to para mabawas-bawasan tong mga private vehicles sa kalsada. Same time, syempre makakatipid din sa diesel kapag may MRT 7 na, dahil maingganyo na po ang mga kababayan natin na instead na magdala ng private vehicles, magko-commute na lang, di ba? Ganun po yun eh. Tulad nitong race na to, di ba? Hirap eh nakikipag-race. Ito pag diniretso po nyo yan, Robinson's Fairview na, tapos SM Fairview na, tapos ang punta ko talaga namin is Landers dito sa Quezon City Fairview. Okay, titingnan po namin ni John Ro kung anong pwede namin makabili doon. At may lakad kami kanina, medyo na-postpone, kaya ang bihis namin, sayang. Kaya napag-usapan namin na dumiretso dito sa Landers Fairview upang ma-update na rin kayo sa development ng MRT 7. Ito kaliwan kanan na station po yata ito ng Neopolitan nga pala to. Neopolitan Station, no? Nako, yan o. Ang laki pala eh, no? No? Uy. Ayan o, mga poste o. Galing. Yes o. Dito sa may Southeast Asia Institute Trade and Technology, sa may Metrobank, tabi ng PDO Neopolitan Branch. Alright, yun o, steelwork sa kanan, no? Sa may PDO. Ayos. Ganda. Kahabaan ng Neopolitan dito sa Lagro, sa Fairview, Quezon City, sa may McDonald's drive-thru. Okay, alright. Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Dito na po tayo sa may McDonald's, tapat ng Trees Residences, approaching Robinson's, approaching SM Fairview, and our final destination is at Landers Fairview. May bagong Sogo na naman ito, Sogo Hotel, Sogo. SM Fairview. Alright. Rock and roll to the world. Euro Towers, Jollibee. What? Nanggigit-git si PUJ oh. Pag nakasabit, wala namang pambayad. Magigiw sa boss, pasensya na, sorry, 10 yung anak ko, hindi ko po sinasadya. Pero ang kayabangan mo, gago ka, sinasadya mo. Ito na po, SMC Fairview tayo, mga boss. Landers doon, di ba na? Tabing-tabi lang, di ba? Pagkakaliwa, di ba?
number 7 tayo, di ba? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 ngayon. Huh? Oh, wala naman yung pole 7. Dito lang naman tayo. Dito na po, Landers. Nalimutan po namin, naka-color coding kami. Buti na lang, walang mga enforcer na color coding? huli. Yung end plate. Mayroon pang color coding. Coding of the color. Landers on my right. Alright. So sa lahat po ng Montabay at makipanood, kasama kami. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Mabuhay po tayong lahat. Let's pray na maayos na itong right of way ng MRT7. Okay? Kasi nandito na kami sa Landers. Sa may Caltex. Pag may Caltex, may Landers. Pag may Landers, may Caltex. Okay, mabuhay po. Landers na po kami. This ends my vlog. I love you all. Thank you for watching. God bless. Bye.